Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Ang topic natin ngayon guys, yung anxiety. Ang pagbabalik ng anxiety. Okay. Sa akin guys, yung anxiety ko, nakaranas ako ng anxiety way back years ago. And actually, bumabalik-balik siya. Bumabalik-balik siya, that means yung mga simptomas na naranasan ko noon, nararanasan ko pa rin hanggang ngayon. Pero ngayon guys, na-manage ko na yung mga simptomas, yung mga nararamdaman ko. Kumpara noon na wala pa akong alam sa mga simptomas na naramdaman ko, wala pa akong knowledge, wala pa akong kaalam-alam, hindi ko alam kung paano ko siya i-manage, at hindi ko alam kung paano ako makaka-recover. Ngayon guys, nung nakaraan lang, lumabas kami, pumunta kami. Nasa Pampanga ako noon nung few weeks ago, and then lumabas kami, pumunta nga kami sa SM Clark, Pampanga, and then kumain kami sa food court, tapos nagmamadali ako kasi sabi ko sa nanay ko, bilisan mo kasi nag-iiba yung pakiramdam ko. Kasi that time guys, ang daming tao doon, tapos maingay, tapos may mga nag-a-announce, maraming tao, so parang na-trigger yung anxiety ko that time. And then the day before, medyo exhausted din ako kasi naglinis ako ng apartment, tapos nagsumba ako, and then sunod-sunod na araw na yon. Tapos that time kasi nagbakasyon yung nanay ko dun sa Pampanga, kaya naasikaso ko siya. And then, umatake nga yung anxiety ko. Medyo nahilo ako guys, so maraming tao sa SM Clark. Sabi ko, ay, nag-iiba yung pakiramdam ko. Parang hindi ako makahinga, tapos medyo nag-blurred yung paningin ko. So sabi ko, bilisan natin kasi gusto ko nang umuwi sa apartment. And then umuwi na kami. And then from there, actually dapat hindi ako uwi ng Zambales guys, kasi ihahatid ko lang dapat yung nanay ko, babalik ako ng Pampanga. Pero ngayon nandito ako sa Zambales guys kasi nag-iba yung pakiramdam ko, parang medyo hindi okay yung parang na-anxious na naman ako. Ang pakiramdam ko guys, medyo nahihilo ako, nahirapan akong huminga, tapos parang yung vision ko bumabalik na naman sa dati, yung nag-blurred yung paningin ko, parang medyo na off balance ako, ganon. Tapos parang medyo parang nanghihina ako, ganon yung pakiramdam ko. So nandito ako guys ngayon, kaya yung topic natin ngayon is anxiety is back. Anxiety, bumabalik-balik ang anxiety guys, lalo na pag na-stress tayo. Kaya lang ang iba yung case ko ngayon kasi medyo na ma-manage ko na siya. Alam ko na kung paano ako mag-cope up. Pero medyo parang kinakabahan ako kasi medyo parang baka may iba or something ganun. Pero I go back into my feelings na okay, anxiety to, bumalik ulit yung ibang physical symptoms ko. So, hindi lang yun guys, nagpa-blood pressure ako. Nag-check ako ng blood pressure, of course, 2-3 times nung nandun ako sa Pampanga, yung medyo umiba yung pakiramdam ko. Pero normal yung blood pressure ko. And then, the month before, kaka-check up ko lang din ng cholesterol ko. So, alam ko anxiety yun. So, sa akin guys, mapapayo ko sa inyo, pag meron kayong nararamdaman, pag alam nyo nang may anxiety kayo, sa mga anxiety sufferer, kailangan din meron kayong annual examination sa medical nyo to make it sure na wala kayong ibang mga sakit na nararamdaman. Kasi yung physical symptoms guys na nararamdaman natin, pag meron tayong anxious, pag meron tayong anxiety. So, pag na-anxious ka, may mga physical symptoms kang nararamdaman. Pero, make it sure na wala kayong ibang sakit para hindi siya, hindi siya, kumbaga parang confusing sa inyo. If you are confident guys na wala talaga kayong sakit, tapos anxiety talaga yon, then you will be fine o magiging okay kayo. Anyways, sa anxiety guys, bumabalik-balik ang anxiety. May mga nagko-question sa akin guys, mga nagko-comment. Actually, gusto ko lang ipaalam sa inyo guys, meron tayong Facebook page na ginawa ko. Pwede kayong mag-message doon sa akin kung meron kayong mga question, meron kayong ibang pwedeng i-share. Pwede po kayong mag-share, and then pwede po tayong mag-live, tapos i-share po natin yung video, o kaya may mga question kayo, I can always answer your question. Pero hindi po right away. Make it sure na wala pong nami-miss na any question or comments sa
sa aking mga video na ginagawa. Ang anxiety guys, kailangan mamamanage natin siya. Kailangan, meron tayong knowledge na intindihan natin kung ano nga ba yung anxiety. Ano yung mga symptoms ng anxiety. Ang anxiety guys, meron tayong iba-ibang nararamdaman sa bawat tao. Meron yung iba, mas matindi yung hilo nila, yung iba mas matindi yung pananakit ng sikmura nila, yung iba mas matindi yung sakit ng ulo nila, yung iba mas matindi yung kabog ng dibdib nila. Yung panic attack guys, yung panic attack, yun yung matindi. Yung magkakaroon ka ng mga pagkabog ng dibdib na para kang may sakit sa puso. And then meron kang hindi ka makahinga talaga. Tapos continuous yun guys. Yung iba guys may nagko-question sa akin kung araw-araw bang nararamdaman. Nung una kong naramdaman ng anxiety guys 4-5 years ago, araw-araw continuous. Yung hilo ko continuous siya talaga guys, walang sablay. And then yung pananakit ng ulo every now and then meron ako noon. And then yung guys, pag meron akong menstruation period, yun umaatake yung anxiety ko. Usually sumasakit yung ulo ko, tapos medyo na-anxious ako, may konting hilo, blurry vision, ganyan. And then minsan parang ayaw mong lumabas kasi baka may mangyayari sa'yo, ganon. Yun yung part ng anxiety ko guys, na up until now, bumabalik-balik pa rin siya. Pero manageable ko siya. Mayroon pa rin akong fears, pero not totally na parang noon, not totally na blanco talaga, nabablanko ako. So anyways, yun lang guys. Normal lang po yung pabalik-balik yung anxiety, pero kailangan ma-manage natin. Kahit po yung ibang tao na nakakaranas ng anxiety 10 years, 20 years ago, meron pa rin silang moment. Meron pa rin silang times na ranas pa rin sila ng mga physical symptoms ng anxiety. Hindi po kayo nag-iisa. Meron iba dyan guys. Meron akong makakilala. Meron din akong nakakausap from outside the Philippines na meron din silang anxiety na 10 years, 15 years or more pa na nawala na ng maraming taon, and then nung after years bumalik, nakaranas uli sila ng physical symptoms. Pero ang importante guys is you have to accept na meron kang anxiety. You have to know what is anxiety and and how you manage yung anxiety. Yun po yung pinaka-importante. So make it sure po yung medical ninyo is okay. And then if you know na meron kang anxiety, then accept and manage the anxiety. The physical symptoms is just a normal na pagka alam mo na yung anxiety. Pero minsan guys sa akin, kahit na ako minsan alam ko, pero pagdating ng meron kang naramdaman, syempre matatakot ka. That's normal guys, and it's hindi po kayo nag-isa kasi ako mismo nakakaranas ako ng maraming symptoms kahit na kumbaga nasanay na yung katawan ko, pero ang takot ko meron pa rin. Pero at least you go back into okay, alam mo nang i-manage siya, alam mo nang tumayo ulit, hindi kagaya noon na parang end na ng life mo, right? Pero ngayon guys, sinishare ko to sa inyo guys. Meron akong Facebook page, don't forget, and follow me on my Facebook page, Anxiety, Depression, Trauma in the Philippines. Yun po yung Facebook page ko, and I'll see you on my next vlog. Thank you guys, bye!